sa distribution performance ng sistema ng tatay. Ano yung feedback po sa conception? Wala pa ako salamat po kay Atty. Rudy Castelo, no? Dahil sa panahon ngayon, madami talagang ayaw tumulong. Dahil, dahil ano, disaster sila at pangalawa, dahil yung iba na maangkot, baka daw sila at kapilin ng administrator. Nagpapasalamat po sa Atty. Castelo dahil You're from UK? You're from UK? yes, Me too. Ika. Na spokesperson for the Office of the Vice President. Galing din sa mga kasama ko namin sa opisina. Dahil, di ba kasi yung tao na Vice President, iba din yung opisina na Office of the Vice President. So, dapat merong pinapagsalita doon sa mga ginagawa nila doon sa office. May mga platform ng bayan na ipas ni PRD sa lahat. Nandun pala kayo, sir, sa taas? Paano po ba sabihin? Nagpangag kasi. Siguro let's say in one day at a time. Isang kaso based on the findings sa jurisdiction. At in the meantime, pabigyan din siya ng interim release habang nagtatalo yung mga abogado at prosecutor dyan sa loob ng korte. Bigyan siya ng interim release dahil sa edad niya. At dahil sa kanyang kalusugan. So, hindi ko talaga siya mabigyan ng definitive timeline. Hindi ko lang alam kung kaya masagot ng abogado kung merong definitive timeline at kung gaano kataas yung chances na makauwi si dating Pangulong Duterte sa Davao City. So, sinabihan ko na rin si Atty. Kaufman na kung pwede, he makes himself available sa media para masagot yung mga tanong ng mga kababayan natin at mga supporters ng dating Pangulong. Hindi ba sa ability ni PRD ba? Sir, wala. Masabi. Kailangan kasi nagtitakit ko. Ano yung pinagsasabi ko? But, Yung isa nyo lang yung buhok, yung padina ka o hindi. tapos bawal kasi magdala ng pen and paper doon based on memory loss. Lahat. Well, yun. Try ko rin naman doon napag-usapan ko. Ano niya, parang message na about life. Kasi interesting. Very philosophical. Sinagsalan sa Yes, oo. Napakahalaga, no? Dahil napakahalaga na yung mga tao, alam nila kung ano yung mga posibleng kalamidad na sa lugar nila. Tulad ng pagbaha, or kung merong malapit na bulkan sa kanila, mga earthquake o pagsapot ng bulkan. At syempre bagyo, merong mga areas na mas madalas ang bagyo sa atin doon sa Pilipinas. Yung mga pagbaha dahil sa pag-overflow ng kanilang mga drainage at kanilang mga sapa. Ilog. So, yun, dapat kailangan lahat ng bahay, alam nila kung ano yung mga posibleng kalamidad na kakaharapin nila. Tapos, nakahanda din yun kung ano yung gagawin nila dapat sa padatingan. Tapos, kailangan din na napapag-usapan ng mga lahat na nasa loob ng bahay kung ano ba yung kanya-kanya inuot at ano yung gagawin. At mahalaga din na nagpapula yung kanilang pag-umbang na tinatawag para pag nandyan na yung emergency,
hilain na lang nila yung tulbag at secure sila about 3 to 5 days gamit yung go bag nila. At yung Office of the Vice President, andyan pa rin yung Disaster Operations Center namin. Ito yung in-institutionalize namin sa loob ng OVP. Isa na talaga siyang center kung saan meron talagang mga tao na nakatutok sa mga emergencies and calamities na naka-devolve din yung iba doon sa mga satellite offices namin sa iba't ibang probinsya para mas mabilis yung galaw nila. Yun nga lang, limited kami sa budget namin sa pamimigay ng disaster kits at tulong. Kaya yung mga iba, meron tayong mga kababayan na gusto tumulong. Sinasabihan namin sila na kung pwede, i-direction na lang nila doon sa local government unit at sa local disaster council kung saan sila gustong tumulong. So, disaster prone talaga ang Pilipinas. Kaya dapat din talaga malaki yung budget natin sa disaster risk reduction and mitigation, preparedness, and response. Hindi Kasi the other legal Well, I do not know. Kasi nasa hik alam pa, no? Ay, Ricky, totoo ba yung sabi nila na may Philippines yung deposit mo na mayroon na 20%. tax? Totoo ba yun? Yes. bill ka ba siya? It's a law already. Batas na siya. Batas na siya. So, kung ano niyo po, kung Ano siya, yung capital, yung interest na ang Interest. Interest, 20%. so wala ka nag-interest balik. Tapos na. Basta sala. Ma'am, last question ng Camilo. Last question from the Philippines. It's up to you to answer the question. I don't know if you have seen the presented document for September for the defense. If so, is it possible to share what is your opinion on the presented documents, the position of our Yung sa confirmation ng charges, wala po akong back access sa documents ng groups. As sinabi ko po kanina, sinabihan ko namin si sa Philippine media. In fact, not just sa Philippine media, sa lahat ng media outlets interested na magtanong tungkol sa kaso ni dating Pangulong Duterte. Thank you very much. Punta. Sabi ko, kahit walang pumunta, ay magre-rally pa rin kami. Kahit walang makikinig sa amin, magsasalita pa rin kami. Wala kaming pakialam kung may tao or walang tao na darating, magsasalita pa rin kami sa ginawa ng BBM administration at ng ICC at kung ano yung ginagawa sa kaso niya at sa kanya. At ang sabi niya, well, that is, hindi thoughtful ang term na ginamit niya kanina eh. Pero ang message is, well, that is thoughtful. Yun yung, pero hindi thoughtful ang ginamit niya na term. Kalimutan ko lang. So, yun. Next week, VP, may bisita pa rin kayo? Next week? Opo. Meron pa rin. Monday, Tuesday, Wednesday. Monday, Tuesday ako and then Wednesday si Manila. Ma'am, may nagpapatanong po dito. Ano daw po ang reaction nyo na naging third nominee po ng Tingog Party List, yung asawa po ni Romualdez. Tatlo na po sila sa Congress. Anak niya, asawa, tapos si Romualdez. Well, that is a question best answered by other party lists, no? Dahil sila yung merong interest sa ganyan, dahil sila yung merong mga nominees, 1, 2, 3 nominees, no? So, merong iba dyan ng mga party lists
na maybe inalaw or hindi inalaw ang kanilang mga nominees. Kaya sila yung mas karapat dapat na mag-question about sa pag pag-appoint ng isang member ng party list to the seats. Yun mo. Ma'am, how do you assess PRD? I mean, few days bago aalis na naman kayo, how do you assess him by and large? Okay naman siya. Paniwala ko kung pwede lang siya umaten bukas. Atin yun bukas. Yeah, okay lang siya. Oh. Nakakakain na siya. Hindi ko siya tinanong pero tinanong ko yung guard na kasama ko kanina na nag-escort sa akin palabas. Tinanong ko siya kung actually yan na lang yung tanong ko sa kanila lagi. Pag lumalabas ako, pwede bang magdala ng pagkain para sa kanya? Kasi alam ko, sigurado ako, hindi lang niya binabanggit na miss talaga yan ng munggus ba? Munggus, inunulat. At nagsabi na naman ulit na hindi daw pwede. Pero sige lang, tulad ng paggagawa ng rally kahit walang tao, hindi ako mapapagod na mag-uusap kung pwede ba magdala ng pagkain. Baka dumating ang isang araw na magsabi na sila na ako, sige, magdala ng pagkain. Salamat sa tulong ninyo, sa dasal ninyo, sa suporta ninyo. Meron dito mga hindi tiga Netherlands, hindi tiga Hague, pero pumunta kayo dito, gumastos kayo ng pera para magpakita ng suporta kay dating Pangulo Duterte. Sabi ko nga, at yun din ang sabi ni Senator Ivy, di ba? Pareho kami lang sinasabi. Hindi ito about the person. This is not about President Rodrigo Roa Duterte. This is about a Filipino that was illegally taken from his country and brought to another country for detention. Ano yung mga Sure. Senator. Oo. Nagsabi siya bawal daw sa mga lawyers na pag-release o kumuha man lang ng picture ng kanilang clients at pag ginawa niya daw yun ay baka din siya as lawyer. Mansara, this is a question as a human being. Where do you get your strength to keep going every single day with all these issues and all these problems? What keeps going as a person? Ang Miss Universe. That is one matter as well that we discussed earlier, but not about the strength to go on. It was about life and death. And then I told him, because he was somehow last Duterte! Somehow giving last wishes about what to do with his motorcycles, those kinds of things. And then I told him, and about the cremation again. So I told him that it is not a problem with me because life and death is a matter of fact. Like say, example, nandiyan ka ng kulungan, that's a fact. So hindi ka na dapat, alam mo yun, do not wallow in pity, do not go on self-pity and depression and sadness. It's a matter of fact that I am here. So what am I gonna do here when I am inside? Maybe write a book, maybe exercise and reading the figure that you want. Nag-impog ka, ma'am. Inspirational. Diba? And then siguro maybe if it's allowed, then get another degree, another master's degree. I think it's possible, ma'am. Life and death is a matter of fact to me. So if I'm tired, I need to rest. If I'm hungry, I need to eat. Like that. Me. So yes. So I don't look at it as challenges or problems. I look at it as a way create solutions. It's inspiration. Oo. Yes, ma'am. On a lighter note, ma'am, Yes.
Nasak ba kayo na narinig nyo yung bangag-bangag sa ilalim ng tulay kahapon? Kayo? Yes! Nasak ba kayo? Para bang nanaginip kayo? Totoo ba yun? Grabe yung mga yung mga lokal na nakaupo doon sa likod namin, may cafe doon sa unahan. Nakatingin talaga sila sa akin. Kasi nakita ko, hi, from the Philippines. Yeah. Ganyan kayo doon. Oh. Tapos sabi ko, ha, may Pilipino. Tapos numunga Oh. yung mga bot kasi nagbabay-babay. Hi, we're from Philippines! Ay, nako. Sa huling statement ni BB, open daw po ang palasyo para sa inyo at parang gusto nyo pang ipaliwanag na kung gusto nyo sumama sa kabinete niya. Okay. Sige po, okay lang po. Salamat po. Okay. Ano daw po ang welcome na? Oh, hindi naman ako at ang trapas na promise nung benta ng bigas. Okay. Okay. Do we have first timers? First timers? Ayun, first timers, let's give them priority muna. Ma'am, few minutes for picture. You have few minutes. Okay.